Bagyong Inday, malakas pa rin ang epekto sa extreme northern Luzon. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa ilang lugar, mga malalakas na pag-ulan, dulot ng pinalakas na habagat. Alamin ang mga lugar na makakaranas ng sama ng panahon ngayong araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, patuloy nang papalayo sa Pilipinas ang Typhoon Inday habang papalapit na ito sa Shikima Island sa southern Japan. Bagamat humina na ang bagyo, nananatili pa rin nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa bahagi ng Batanes at Signal number 1 sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Patuloy ding pinapalakas ng bagyo ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng malalakas sa pag-ulan, pagbugso ng hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa malaking bahagi ng bansa. Nakataas pa rin ang gale warning mga baybaying dagat ng Northern Luzon dahil napakataas na alon na umaabot hanggang 7 metro. Mga kababayan, ang sentro ng Typhoon Inday ay huling namataan sa layong 500 kilometro hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na 140 kilometers kada oras. May pagbugsong umaabot sa 170 kilometro kada oras habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Bagamat unti-unti nang humihina ang lakas ng bagyo kumpara sa nakalipas na araw, nananatili pa rin itong isang ganap na typhoon na may napakalawak na sirkulasyon. Umaabot pa rin sa 880 kilometro ang lawak ng malalakas nitong hangin. Ibig sabihin, kahit malayo na ang sentro ng bagyo sa Pilipinas, patuloy pa rin itong naapektuhan ng malaking bahagi ng ating bansa. Marami nagtatanong kung bakit patuloy pa rin umuulan sa Pilipinas kahit papalayo na ang bagyo. Ang dahilan dito ay tinatawag na enhanced southwest monsoon o pinalakas na hangin habagat. Ang napakalaking sirkulasyon ng Typhoon Inday ay tila humigop ng malaking dami ng mainit na hangin mula sa West Philippine Sea. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagpasok mainit at mamasa-masang hangin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya kahit walang direktang landfall ang bagyong Inday sa Pilipinas, nakararanas pa rin tayo ng malawak na pag-ulan, malawak na pagbugso ng hangin at minsan ay mga thunderstorm. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na huwag maging kampante dahil hindi lamang mismong sentro ng bagyo ang maaring magdulot ng panganib. Mga kababayan, sa kasalukuyan nananatiling nakataas Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa hilagang bahagi ng Batanes, partikular sa Itbayat. Ang Signal number 2 ay nangangahulugan na inaasahan ang hangin na may bilis na 62 hanggang 88 km kada oras sa loob ng susunod ng 24 na oras. Maaari itong magdulot ng bahagya hanggang katamtamang pinsala sa mga bahay na gawa sa magagaang materyales at gayon din sa mga pananim at puno. Samantala, Signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Batanes, buong Babuyan Island at hilagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Claveria, Sanchez Mira, Abulog at iba pang karatig na lugar. Bagamat mas mababa ang antas ng babalang ito, maaari pa rin makaranas ang mga lugar na ito ng malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan. Bukod sa epekto ng hangin, ang mas malaking dapat bantayan ngayon ay ang patuloy na epekto ng habagat. Ngayong araw, malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng malawak na sirkulasyon ng Typhoon Inday. Sa mga susunod na araw, inasahan pa rin makakaranas ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mga mabababang lugar lalo na kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at mga lugar na dati nang nakaranas ng malalakas na pag-ulan. Kung kayo ay nakatira sa malapit sa ilog, sapa o paanan ng bundok, mas mabuting maging handa at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Nanatiling mapanganib ang karagatan. Sa hilagang bahagi ng bansa, sa Batanes, maaaring umabot ang taas ng alon hanggang 7 metro, habang nasa 6 na metro naman sa Babuyan Island. Sa Cagayan, maaari pa rin umabot sa 5 metro ang taas ng alon. Dahil dito nananatiling umiiral ang gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon. Mahigpit na pinapayuhan ang lahat ng mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot kahit ang mas malaking sasakyang dagat ay pinapayuhang manatili muna sa ligtas na daungan hanggat hindi bumubuti ang lagay ng panahon. Mga kababayan, ngayong araw sa forecast track ng Pag-asa, inasa magpapatuloy ang pagkilos ng Typhoon Inday pahilagang kanluran. Ngayong araw ay maaari itong dumaan malapit sa
sa Kishima Island sa Southern Japan bago tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos nito itatawid ito sa East China Sea at inasa maglalandfall sa silangang bahagi ng mainland China. Habang papasok ito sa kalupaan ng China, inasa namang unti-unti itong hihina at magiging isang severe tropical storm dahil mawawalan ito ng enerhiya mula sa mainit na karagatan. Pagkamat inasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, hindi pa rin agad mawawala ang epekto ng habagat sa ating bansa. Posibleng magpapatuloy pa ang mga pag-ulan at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng bansa kahit nakalayo na ang bagyo. Sa mga susunod na 24 oras, patuloy nating babantayan ang tatlo mahalagang sitwasyon. Una, ang tuluyang paglabas ng Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Ikalawa, ang pagpapatuloy ng malalakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na hanging habagat. At ang ikatlo, ang posibilidad ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa mga lugar na patuloy na makakaranas ng masamang panahon. Mga kababayan, tandaan natin na kahit hindi direktang tumama ang bagyo sa ating bansa, maaari pa rin itong magdulot ng malawakang epekto sa pamamagitan ng habagat. Patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa, NDRRMC at ang inyong lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan ang agarang paglikas, huwag mag-atubiling sumunod sa mga otoridad upang mapanatiling ligtas ang inyong pamilya. Dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Sa bawat unos ng ating karanasan, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na may Diyos na hindi natitinag at lagi handang umalalay. Habang ginagawa natin ang ating bahagi sa paghahanda at pag-iingat, maaari rin tayo magtiwala sa Kanya, sa Kanyang patnubay at kapayapaan. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Naway ng katulong ito sa inyo mga kababayan. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Patuloy po natin ibahagi ang ulat na ito para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon. Please like, share, and subscribe. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.